Anong hinala sa inyo pag pinatira nyo si Madriaga sa HOR? Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Yung i-coach nyo na. Di ba? I-coach nyo na si Madriaga ng mga sasabihin. At pabor pa rin sa amin yan. Dahil habang kino-coach nyo yung mga tao ng mga sasabihin, habang marami yung gusto nyong ipasabi, hindi po matatandaan yan. Kahit po sino ang matalinong tao, basta nilagyan nyo na nilagyan ng mga sasabihin, isang magaling na abogado lang po yan, mapapalabas niya na nagsisinungaling yung isang taong sinungaling. Bukod pa dyan, partner, maaari ito magdulot talaga ng pagdududa ng pagiging magkakaroon nito maaari ng i-briefing yan. Alam nyo, marami ang magiging marami ang magiging reaksyon ng mga kaibayo nila dito, no? Una, pwede na nilang itong turuan kung ano naman ang dapat sabihin. Siyempre, ito naman si Madriaga, wala na siyang choice eh. Kasi, 'di ba, nakakulong na nga siya. So, ngayon, kung ano man ang sabihin sa kanya, ano man ang idikta sa kanya, maaari niya nang gawin ito. Dito sa tanong na sinasabing sa paglipat sa house custody ng umano'y bagman ni VP Sara, makatarungan bang ilipat sa kustodiya ng Kamara? Alam mo yung mga partner, dalawa yung sagot ko dito eh. Ano? Una, sa unang tanong na makatarungan ito, dahil nga po sa mayroon pong unang alingas-ngas na mga balita noon na sinasabi, di umano, na mayroon daw banta sa buhay nitong si Madriaga. So, ang makatarungan na side, para lang to give doon sa benefit of the doubt ng mga tao na sinasabi, di umano, alam naman po natin partner, once na magurgor itong si, wag naman sana, magurgor iyan si Madriaga, pag una nilang pagbibintangan yan, sino? Di ba mga kapartner? Pero may twist. Alam din naman din ng lahat na if ever man, katulad ni Saldico, mga kapartner, Madriaga, sino man sa dalawang ito ang magurgor, ang tanong natin, sino rin ang makikinabang pag nawala itong mga ito? 'Di ba? So, yung isang istorya, isang tao, isang sitwasyon, pero dalawa ang maaaring maging epekto. Una, makinabang ang kanyang inaakusahan dahil nga wala nang magwi-witness laban doon sa kanyang inaakusahan. Ikalawa, pwedeng manganib ang inaakusahan niya kasi yun agad ang magiging target nila na magiging suspect. Di ba gaganon? Mm-hmm. Tapos, mga kapartner, may napanood akong isang news na sinasabi na itong si VP Sara, yung abogado niya, sang-ayon, no? Kumbaga, okay na sa kanya na, tawag nito yung, diyan nga dalhin itong si Madriaga, kung yan naman ang ikakalagay ng kanyang safety. Tanda natin partner safety. So kung si VP Inday Sara, ibig mo sabihin guilty, di ba ga, wala na siyang pakialam, bahala ka dyan, total makikinabang naman ako kung sakasakaling magurgur Pero hindi. Dahil si VP Inday Sara, tiwala siya na wala siyang ginagawang mali at wala siyang ginagawang masama, siya pa ngayon yung pumapayag. Dapat ilagay nyo yan sa safety. Ilagay nyo yan. Kasi nga, mga kapartner, dahil nga dyan sa pagiging safety niya, makakaiwas si VP Sara na siya naman ang datnan or sisihin ninyo kung sakasakaling may mangyari dyan. So ngayon, pag nagkataon na yan si Madriaga nandyan na sa house, at yan, wag naman, magurgur yan, hindi na pananagutan ni VP Sara. Kasalanan nyo na yan. Diba? So napakaganda ng ganyang punto. Kaya lang, balik tayo doon sa isa, yung katulad nga kanina ng aking nireaksyonan, insulto ito sa taong bayan, lalo na doon sa mga biktima nito, no? Na mga nag-akusa dito na kidnap sa kanya. So, ibig sabihin, isang aksyon, maaaring dalawa ang magkakaroon ng cause nito or damage nito. Pero para sa akin mga kapartner, dahil nga para matapos na lang itong mga ito, sige, ibigay nyo na lang. Sige, yan ang gusto ninyo. Okay, sige, dalhin nyo yan. Basta sa ikakatahimik ninyo at ikakaayos ng kaso. Yun din naman sinabi ni VP Inday, mga kapartner. Pero partner, para sinasabi mo, na bago bigay kay partner Buds, para sinasabi mo, partner BMR, na
ginagamit na lisensya para makatakas siya doon sa kasong kidnapping, gagamitin itong impeachment para malipat sa WPP na guminhawa kahit paano ang buhay niya. Father Bats, go ahead. Tama yun, partner, kasi hindi na mapapayag siya na testigo kay BP sa laban kay BP Sara nang hindi siya mapapawalang sala. Yun talaga yun. Magiging ano kayo, yung witness protection program. Dalawa may napatunayan po dyan. Una nilang binibintang kay BP Sara, dinadalaw niya si Madriaga eh. Aha. Tapos, bandang huli, yung pala, ang dumadalaw pala kay Madriaga si Dilima. Dilima. Kaya nabibisto sila sa sarili nilang sa sarili nilang pagbibintang eh. Napaamin sila ngayon na si Dilima. Ngayon wala akong problema kasi alam na natin eh. Sila po ang dapat magpaliwanag niyan. Anong hinala sa inyo pag pinatira nyo si Madriaga sa HOR? Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Yung i-coach nyo na. Di ba? I-coach nyo na si Madriaga ng mga sasabihin. At pabor pa rin sa amin yan. Dahil habang kinukoach nyo yung mga tao ng mga sasabihin, habang marami yung gusto nyong ipasabi, hindi po matatandaan yan. Kahit po sino ang matalinong tao, basta nilagyan nyo na nilagyan ng mga sasabihin, isang magaling na abogado lang po yan, mapapalabas niya na nagsisinungaling yung isang taong sinungaling. Kaya wala po kaming kakaba-kaba kay Madriaga kasi kung hindi nagsasabi ng totoo si Madriaga, madali lang po yan mapalabas ng mga abogado. Ang husay ng abogado ni BP Sara. Partner. Partner, doon sa tungkol sa paglipat ng kustodiya, ang nagre-request dito mga partner, yung mga House of Representative na ilipat na muna doon sa kustodiya for the sake na yung kaligtasan niya. Unang-una ay paalam ho natin mga kabayan sa atin ho mga nanonood ngayon. Wala pong power si Vice President Inday Sara Duterte over the BJMP. Nakita niyo naman bakit ko sinabi ultimo yung mga bodyguard ho niya, tinanggalan ho ng bodyguard, di ho ba? Wala ho siyang kapangyarihan ngayon kasi Vice Presidente, ang may kapangyarihan po ngayon na mag-utos diyan ang presidente at ang kanyang mga alter ego. Ang BJMP po ba, sino ho ba yung naka-alter ego dyan? Di ho ba si Remulla? Siya ho, pagka may nangyari dyan, sisihin nyo ho, dapat si Remulla. Kasi nasa kanya ho yan. Pero sabihin nyo na may kapangyarihan ho si BP Sara, over dyan ho sa BJMP para ho manganib ho ang buhay niya, napakalayo po yata nun. At pangalawa mga partner, tama yung punto ninyo at talagang ako naaawa ho ko sa mga naging biktima ho ni etong Madriaga na to. Hindi ho ordinaryong kaso ito, kidnapping. Parang ginagamit na lang ho lisensya, na gagaan ho yung buhay niya dahil malilipat sa Witness Protection Program, kapalit po mga kabayan ng pagtestify niya kay Vice President Inday Sara Duterte. Paano naman yung mga ilalagay nyo sa WPP? Kamusta naman yung mga pamilyang naagrabyado na katroma sa mga pinagkikidnap po mga kabayan ng mamang ito? Father BMR, baka may dadagdag ka pa? Oo. Bukod pa dyan, partner, maaari ito magdulot talaga ng pagdududa ng pagiging magkakaroon nito maaari ng i-briefing yan. Alam nyo, marami ang magiging maraming magiging reaksyon ng mga kaibayo nila dito, no? Una, pwede na nilang itong turuan kung ano naman ang dapat sabihin. Siyempre, ito naman si Madriaga, wala na siyang choice eh. Kasi, 'di ba, nakakulong na nga siya. So, ngayon, kung ano man ang sabihin sa kanya, ano man ang idikta sa kanya, maaari niya nang gawin ito. Sabihin baka mamaya, ito ano lang naman to usap-usapan lang itong kanto. Baka mamaya sabihin sa kay Madriaga, tumalong ka dyan sa building. Siyempre hawak na nila sa leeg. Pwedeng tumalon, di ba? So, yun yung mga panganib dito sa gagawin nila na pagdadala dyan sa witness na yan. Mawawalan talaga ng credibility or mawawalan ng tinatawag na walang bias dito. Magkakaroon talaga rito ng laging usapin ng kaduda-duda, pagdududa at hindi credible itong witness na si Madriaga, mga kapartner. Yun yung panganib dito. Sa bagay, ako,
katulad ni partner Bats at partner Dan, no? Ako naman, tiwala naman ako kay BP Sara. Kaya nga si BP Sara, natuwa ako mga kapartner. Alam nyo kanina, napanood ko yan sa GMA7, title lang ang nabasa ko. Nung nabasa ko doon, sabi doon, BP Sara, para bang bukas or sang-ayon sa panukala na ilipat ang kustodiyan nito si Madriaga dyan sa house. Parang tumaas ang kilay ko, pero nung napanood ko at naintindihan kong konteksto, oo nga naman, sabi ko sa isip-isip ko, wala naman si BP Sara kinatatakutan. Wala naman si BP Sara ginawang mali. So kahit andyan pa yan sa inyo, ano pa man ang ituro ninyo dyan, mangingibabaw pa rin ang katotohanan na walang ginagawa si BP Sara na tulad ng binibintang ni Madriaga. At kayang-kaya ni BP Inday patunayan yan sa harap ng impeachment court, sa harap ng lahat ng korte sa Pilipinas, mga kapartner. Partner Buds? Meron ko bang Okay na ako, partner. Okay ka na? Okay siya. Kung okay na kayo, tama naman ang lahat ng sinabi ng mga partner. Pinakita lang ho ni BP Sara na wala siyang dapat ipangamba kahit kunin nyo pa yan. Dahil ganyan ho ka-komportable si Vice President. Kasi kapag sumalungat si BP Sara, hindi ka ako sumasang-ayon dyan. Yung legal team na kumontra, baka sabihin pa, guilty. Di ba? Alam naman natin ng mga to, may sabihin wala, may ibabato pa rin ho kay Vice President Inday Sara Duterte.